Mapagpalang araw mga kaibigan, welcome po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa aking channel. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang corporation soul. Ano ba ang corporation soul? Sino ba ang nangangasiwa sa corporation soul? At kung paano ba magre-report sa SEC ang corporation soul? Sa Pilipinas, ang pwede lang mag-form ng corporation soul ay ang simbahan. Hindi pwede ang negosyo, hindi pwede ang school, hindi pwede ang ospital o ano paman. Natatanging para sa simbahan lang ang SEC registration ng corporation soul dito sa Pilipinas. Marami ng mga simbahan ang corporation soul sa Pilipinas. Sa ngayon ay meron ng 95% ng mga simbahan sa Pilipinas ay mga corporation soul. Magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga corporation soul sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo noong 1914 ay ipinarehistro bilang corporation soul. Ang mga bishop ng mga Roman Catholic ay marami ang nakarehistro as corporation soul. At maraming mga evangelical, Baptist, Pentecostal ay mga corporation soul. Kahit na ang The Church of Jesus Christ, the Latter Saint ay corporation soul o yung tinatawag na Mormons. Sa matulin sabi, ang presidente o pinuno ng corporation soul ang siyang katiwala ng lahat ng mga properties ng simbahang itinatayo. At ang lahat ng mga leader ng simbahang itinatayo sa ilalim ng corporation soul ay ia-assign o ia-appoint ng kanilang presidente o yung kanilang pinuno. Sa corporation soul ay walang bylaws. Natatanging article of incorporation lamang ang nakatala o nakalagay sa Security and Exchange Commission. Sa corporation soul ay mag-a-appoint ng mga leader ang kanilang pinuno. Halimbawa ay ang corporate secretary at ang treasurer. Ang pinuno ng simbahan ang siyang mag-a-appoint nito. Ang tanong ay, gaano ba katagal ang SEC registration ng corporation soul? Ito ay lifetime. Dati ay hanggang 50 years lang. Ngayon, ang corporation soul ay pwede ng lifetime ang SEC registration. Sa madaling salita, sa corporation soul, ang nag-a-appoint ng mga officer ng church ay ang kanilang president na signatory doon sa Security and Exchange Commission. Ang lahat ng mga officer o lahat ng mga leader ng kanilang iglesia o ng kanilang simbahan, ang nag-a-appoint ay ang kanilang presidente. Ang katanungan ay ganito, papaano kung ang presidente ay wala ng kakayanan na pamunuan ang simbahan o kaya ay siya ay namatay? Kapag po wala ng kakayanan ang isang presidente o ang isang religious leader na pamunuan ng kanilang simbahan, maaari po siyang pumili ng kanyang kapalit o kanyang successor, dahil kung sakali na siya ay mamatay, ang mga miyembro ng church ang siyang pipili ng hahalili sa kanya. Kaya maganda na ang isang church na nakarehistro bilang corporation soul
ay kailangan na ang pinuno ng simbahan ay meron na kagad siyang nominee o meron na siyang napipisil o napipili na papalit sa kanya, na kung sakali na siya ay wala ng kakayanang mamahala o kaya ay mamatay, ay mayroong hahalili sa kanya at nang hindi maiwanan ang church na walang mamamahala. Patungkol naman sa mga properties ng kanilang simbahan o sa mga properties na pinamamahalaan ng isang religious leader, mananatili na ang mga properties ng church ay pag-aari ng simbahan. Kaya maganda na kapag magpaparegistered as a corporation soul ang isang simbahan, ay dapat magkaroon sila ng internal agreement o meron silang kasulatan o MOA na ang lahat ng mga properties ng simbahan ay mananatiling properties ng simbahan at walang sinuman na makapagbebenta ng mga properties ng hindi alam ng mga internal boards o kaya ay nang hindi ito napag-uusapan. Ibig sabihin, hindi pwede na ibenta ninuman ang properties ng simbahan kung walang pag-uusap o walang General Assembly. Ito ay mapagtitibay lamang kung gagawa ng kasunduan o kaya ay ng kasulatan ang presidente ng iglesia na nakarehistro bilang corporation soul at siya ay pipili ng kanyang mga internal board o mga leader ng kanyang church. Nang sa ganon ay maiwasan ang hindi pagkakaunawaan patungkol sa mga properties. Tandaan natin na ang mga properties ng simbahan ay pag-aari ng lahat ng miyembro ng iglesia. At ang pinuno ng simbahan ay katiwala lamang at hindi siya ang nagmamay-ari ng simbahan na kanyang pinangungunahan. Ang tanong ay, papaano ba magre-report ang corporation soul sa Security and Exchange Commission? Ang isang corporation soul ay optional. Ibig sabihin ay pwede siyang mag-report sa SEC yearly at pwede din namang hindi mag-report sa SEC yearly. Ibig sabihin, may kalayaan ang corporation soul na kung siya ay gustong mag-report sa SEC o kung ayaw niyang mag-report sa SEC. Maraming salamat po sa panonood ng aking channel. Kayo po ay aking iniimbitahan na mag-subscribe sa aking channel nang sa ganon ay maging updated po kayo sa lahat ng mga video na aking ina-upload. Maraming salamat po. God bless you po sa